Sa isang liblib na baryo sa gilid ng palayan at kakahuyan, naninirahan si Mateo, isang binatang sabongero na kilala sa pagiging masipag, ngunit kapos sa swerte. Sa tuwing sasabak ang kanyang mga alagang manok sa laban, lagi siyang umaasa na darating ang araw na siya'y mananalo ng sunod-sunod. Ngunit sa kabila ng kanyang tiyaga, paulit-ulit siyang umuuwi ng talunan, tangan ng bigat ng pagkadismaya at pangungutang. Ang baryo ng San Isidro ay tahimik tuwing umaga, ngunit nagiging buhay tuwing araw ng sabong. Doon nagtitipon ang mga sabungero mula sa iba't ibang lugar, mayayaman, veterano, at mga baguhan na kagaya ni Mateo. Sa bawat laban, hindi lamang pera ang nakataya, kundi dangal at reputasyon. Lumaki si Mateo sa piling ng kanyang lolo na si Mang Rodel, isang dating kilalang sabungero sa kanilang lugar. Ayon sa mga matatanda, minsan nang naging alamat si Mang Rodel dahil sa kanyang kakaibang kakayahang pumili ng panalong manok. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nawala ang kanyang kinang at tuluyan nang tumigil sa pagsasabong. Isang gabi, habang nakaupo si Mateo sa lumang bangko sa harap ng kanilang kubo, hindi niya napigilang magtanong, "Lolo, bakit parang kahit anong gawin ko, lagi akong talo?" Tahimik si Mang Rodel habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. "Hindi lahat ng laban ay dinadaan sa lakas ng manok, apo. Minsan, may mga bagay na hindi nakikita ang nagbibigay ng tunay na panalo." Napakunot ang noo ni Mateo. Hindi niya lubos maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang lolo, ngunit ramdam niya na may malalim itong pinanggagalingan. Kinabukasan, nagpasya si Mateo na pumunta sa gubat sa likod ng kanilang baryo upang mag-isip at maghanap ng bagong pag-asa. Kilala ang gubat na iyon sa mga kwento ng kababalaghan, mga nilalang na hindi nakikita at mga bagay na hindi maipaliwanag. Habang naglalakad siya sa ilalim ng matatangkad na puno, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang huni ng ibon, at tila pati ang hangin ay tumigil sa paggalaw. Sa gitna ng kanyang paglalakad, may narinig siyang mahinang tunog, parang may ibong nagmamasid. Pagtingala niya, nakita niya ang isang uwak na nakaupo sa sanga ng isang tuyong puno. Itim na itim ang balahibo nito at tila kumikislap ang mga mata. Hindi ito basta lumipad palayo gaya ng ibang ibon. Sa halip, nanatili ito roon, nakatingin kay Mateo. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya, parang may nais ipahiwatig ang ibon. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit sa kanyang bawat hakbang, hindi umaalis ang uwak. Sa halip, lalo pa itong tumitig na para bang hinahamon siya. Biglang kumampay ang uwak at lumipad papalayo, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Tumigil ito sa ilang distansya, saka muling lumipad. Para itong nag-aanyaya. Hindi napigilan ni Mateo ang sarili. Sinundan niya ang uwak sa loob ng mas masukal na bahagi ng gubat. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid.
Ang liwanag ng araw ay tila nahaharangan ng makakapal na dahon, at ang lupa ay nagiging mas malamig sa kanyang mga paa. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na clearing na hindi niya pa kailanman nakita. Sa gitna nito ay may isang lumang puno, baluktot ang katawan at tila patay na. Nakaupo muli roon ang uwak. Sa ilalim ng puno, may isang maliit na bagay na kumikislap. Lumapit si Mateo at napansin na iyon ay isang kuko. Itim, matulis, at tila kakaiba sa karaniwang kuko ng ibon. Kahit na simple lamang itong tingnan, may kakaibang aura itong inilalabas. Nang pulutin niya ang kuko, biglang umihip ang malamig na hangin. Kumampay ang uwak at naglabas ng mahinang tunog bago tuluyang lumipad palayo. Napatigil si Mateo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may nabago sa kanya sa sandaling iyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kuko at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagbalik niya sa baryo, hindi niya agad sinabi kahit kanino ang kanyang natagpuan, kahit sa kanyang lolo. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang pag-asa na muling sumibol. Kinabukasan ay araw ng Sabong. Habang inihahanda niya ang kanyang alagang manok, napansin niyang mas kalmado ito kaysa dati. Ang dating mailap at pabigla-biglang galaw ay napalitan ng tahimik na kumpiyansa. Nang magsimula ang laban, hindi maiwasan ni Mateo ang kabahan. Ngunit sa bawat galaw ng kanyang manok, tila may kakaibang bilis at talas itong ipinapakita. Isang iglap lamang at bumagsak ang kalaban. Nanalo siya. Nagulat ang mga tao sa paligid. Ang binatang kilala sa pagkatalo ay biglang nakakuha ng isang malinis at mabilis na panalo. Hindi doon nagtapos. Sa sumunod na laban, muli siyang nanalo. At sa isa pa, at sa isa pa. Unti-unting napansin ng mga sabungero ang kakaibang pagbabago kay Mateo. Ang dating talunan ay nagiging isang bagong pangalan na dapat bantayan. Ngunit sa bawat panalo, may kapalit na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tuwing hahawakan niya ang kuko ng uwak sa kanyang bulsa, tila may malamig na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Isang gabi, habang nakahiga siya, muli niyang narinig ang tunog ng uwak. Malinaw, malapit, at tila nakatingin sa kanya mula sa dilim. Doon nagsimulang maramdaman ni Mateo na ang swerte na kanyang natagpuan ay hindi basta biyaya, kundi isang lihim na may kaakibat na kapalit. At ang kapalit na iyon ay hindi pa niya lubos na nauunawaan. Mula nang makuha ni Mateo ang kakaibang kuko ng uwak, unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang dating siya na laging nasa gilid ng sabungan, tahimik at halos hindi pinapansin, ay ngayon ay sentro na ng atensyon. Sa bawat laban, inaabangan na ang kanyang pangalan, isang bagong sabunghero na tila biglang sumikat. Hindi lamang panalo ang kanyang nakukuha, kundi malilinis at mabilis na panalo. Ang kanyang mga manok ay tila may sariling isip, umiilag sa tamang oras
tumitira sa tamang pagkakataon at hindi natitinag sa gitna ng laban. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may kakaibang bigat na bumabalot sa kanyang dibdib. Tuwing gabi, paulit-ulit niyang naririnig ang huni ng uwak. Hindi ito ordinaryong tunog. May lalim, may dalang lamig, at tila may mensaheng hindi niya maunawaan. Sa ikatlong gabi, matapos ang kanyang sunod-sunod na panalo, hindi na siya nakatiis. Bumangon siya mula sa kanyang higaan at lumabas ng kubo. Tahimik ang paligid, ngunit ang buwan ay maliwanag, sapat upang makita ang anyo ng mga puno at damuhan. At doon, sa ibabaw ng kanilang bubong, nakita niya ito, ang uwak. Nakatitig sa kanya. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito natatakot. Sa halip, tila naghihintay. Bakit ka sumusunod sa akin? Mahina niyang tanong, kahit alam niyang walang sagot na darating. Ngunit sa halip na lumipad palayo, kumampay ang uwak at dahan-dahang bumaba, tumigil sa harap niya. Napaatras si Mateo, ngunit hindi siya makagalaw. Sa isang iglap, kumislap ang mga mata ng ibon at bigla itong naglaho. Para bang hindi ito kailanman naroon. Kinabukasan, habang abala si Mateo sa pag-aalaga ng kanyang mga manok, napansin ni Mang Rodel ang pagbabago sa kanyang apo. Mateo, tawag nito, may kakaiba sa'yo. Nagkunwari si Mateo na hindi narinig ang sinabi, ngunit hindi nagpatinag ang matanda. Hindi lang basta swerte ang ganyan, may pinanggagalingan yan. Napahinto si Mateo. Dahan-dahan niyang hinarap ang kanyang lolo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumingin si Mang Rodel sa paligid, tila tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Noong kabataan ko, simula niya, may mga bagay na hindi namin basta tinatanggap, lalo na kung ang kapalit ay hindi malinaw. Natahimik si Mateo. May bahagi sa kanya ang gustong magsabi ng totoo, ngunit may mas malakas na puwersa ang pumipigil. Lolo, kung sakaling may bagay na nagbibigay ng swerte, masama po ba iyon? Hindi agad sumagot si Mang Rodel. Sa halip, tumingin ito sa malayo, tila bumabalik sa mga alaala ng nakaraan. Hindi lahat ng swerte ay biyaya, apo. May mga swerte na sinusubok ka lang kung hanggang saan ang kaya mong isugal. Lumunok si Mateo. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Sa sumunod na mga araw, lalo pang lumakas ang kanyang reputasyon. Dumami ang gustong makipaglaban sa kanya at mas malalaki na rin ang pustahan. Ngunit kasabay nito, may mga bagay na nagsimulang magbago. Isang umaga, napansin niyang ang isa sa kanyang mga manok ay tila nanghihina. Wala itong sugat, ngunit ayaw kumain at tila takot na takot sa isang bagay na hindi nakikita. Kinagabihan, muli niyang narinig ang uwak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang isa, marami. Sunod-sunod na huni ang umaling-aungaw sa dilim. Paglabas niya, wala siyang nakita. Ngunit ramdam niya ang presensya, malamig, mabigat, at nakapaligid sa kanya.
Sa gitna ng kanyang takot, napahawak siya sa bulsa kung saan naroon ang kuko ng uwak. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat. Biglang nawala ang mga tunog. At bumalik ang katahimikan. Napaupo si Mateo sa lupa, hingal na hingal. Doon niya napagtanto. Ang kuko ay hindi lamang nagbibigay ng swerte. Ito rin ang dahilan kung bakit siya sinusundan ng anino. Sa susunod na laban, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Habang nasa gitna ng sabong, biglang nagwala ang kalaban niyang manok. Parang may nakikita itong hindi nakikita ng iba. Ang kanyang sariling manok ay nanatiling kalmado. At sa isang mabilis na galaw, muli siyang nanalo. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang saya si Mateo. Sa halip, may bumubulong sa kanyang isipan na ang bawat panalo ay may katumbas. At ang katumbas na iyon ay papalapit na. Sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Habang nakapikit, malinaw niyang nakita sa kanyang isipan ang imahe ng uwak nakaupo sa ibabaw ng isang tuyong puno. At sa ilalim nito, isang anino na kahawig niya, unti-unting lumalapit, unti-unting humahabol. Hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng dilim, nagising si Mateo ng pawis na pawis. Hinawakan niya ang kanyang bulsa. Naroon pa rin ang kuko. Ngunit sa pagkakataong iyon, sigurado na siya. Hindi na lamang ito simpleng anting-anting. Ito ay isang bagay na may sariling buhay. At nagsisimula na itong humingi ng kapalit. Hindi na muling naging payapa ang mga gabi ni Mateo. Mula nang magsimula ang kakaibang mga pangyayari, ang bawat gabi ay tila may dalang bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang dati niyang mahimbing na tulog ay napalitan ng pabugso-bugsong pagkising, laging may kasamang malamig na pawis at kaba sa dibdib. Sa bawat pagdilat niya sa dilim, pakiramdam niya ay may nagmamasid. At sa tuwing hahawakan niya ang kuko ng uwak, doon lamang siya nakakaramdam ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagbibigay ginhawa. Bagkus, lalo lamang nagpapabigat ng kanyang pakiramdam. Sa mga sumunod na araw, lalo pang umingay ang pangalan ni Mateo sa sabungan. Ang mga veteranong sabungero ay nagsimulang magtanong kung saan niya nakuha ang kanyang kakaibang swerte. Ang iba ay naiinggit, ang iba ay nagdududa. Ngunit si Mateo, pinili niyang manahimik. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang lihim. At higit sa lahat, hindi niya kayang aminin na pati siya ay nagsisimula ng matakot dito. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kulay ng langit ay nagiging kahel, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya sa sabungan. Payat ito, nakasuot ng kupas na damit, at may mga matang tila nakakita na ng napakaraming bagay na hindi kayang ipaliwanag. Binata, mahinang sabi nito, mag-ingat ka sa dala mong swerte. Napakunot ang noo ni Mateo. Huwag mong hayaan na ikaw ang dalhin nito. Bago pa makapagsalita si Mateo, tumalikod na ang matanda at naglaho sa gitna ng mga tao. Hindi na niya ito muling nakita.
Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kanilang kubo, muling bumalik ang kakaibang pakiramdam. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Walang kuliglig. Walang hangin. At doon, sa pagitan ng katahimikan, narinig niya isang mahinang pagaspas ng pakpak. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may nagtutulak sa kanyang lumabas. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang naramdaman ang malamig na hangin. At sa harap niya, isang manok ang nakahandusay sa lupa. Isa sa kanyang mga alaga. Lumapit siya, nanginginig ang kamay. Wala itong sugat, walang dugo, ngunit patay. Nanlambot ang kanyang tuhod. Hindi niya maunawaan ang nangyari. Biglang sumagi sa isip niya ang kuko ng uwak. Agad niya itong hinawakan. Sa sandaling iyon, parang may malamig na dumaloy sa kanyang katawan. At sa di kalayuan, narinig niya ang isang mahinang huni. Ang uwak. Napatingin siya sa paligid. Wala siyang makita. Ngunit alam niyang naroon ito. Pinagmamasdan siya. Kinabukasan, hindi niya sinabi kahit kanino ang nangyari. Inilibing niya ang manok sa likod ng kanilang kubo, tahimik at mag-isa. Ngunit mula noon, nagsimula na ang pagbabago. Sa bawat laban na kanyang pinapasukan, patuloy siyang nananalo. Mas mabilis, mas malinis, mas tila imposible. Ngunit kasabay ng bawat panalo, may nawawala. Isang araw, isa na namang manok ang natagpuan niyang patay. Walang sugat, walang dahilan. At sa gabing iyon, mas malakas ang huni ng uwak. Mas malapit, mas malinaw. Hindi na ito isang aksidente. Hindi na ito simpleng pangyayari. Unti-unting nauunawaan ni Mateo ang katotohanan. Ang swerte na kanyang hawak ay hindi basta regalo. Ito ay isang kasunduan. At ang kabayaran ay nagsisimula na. Sa ikatlong pagkawala ng kanyang alaga, hindi na niya napigilan ang sarili. Hinarap niya ang kanyang lolo. Lolo, nanginginig niyang sabi, "May nangyayari po sa akin." Tahimik na nakinig si Mang Rodel habang ikinukwento ni Mateo ang lahat. Ang uwak, ang kuko, ang mga panalo, at ang mga misteryosong pagkamatay ng kanyang mga manok. Matagal na natahimik ang matanda. Sa wakas, nagsalita ito. Ang kuko ng uwak, hindi iyan basta bagay. Tumingin siya kay Mateo, seryoso ang mukha. Iyan ay tanda ng isang sumpa. Parang tinamaan si Mateo ng malamig na tubig. Sumpa? Tumango si Mang Rodel. May mga nilalang na nagbibigay ng kapangyarihan, pero hindi libre. Kukuha at kukuha sila hanggat hindi ka nauubos. Napaatras si Mateo. Anong ibig ninyong sabihin, Lolo? Huminga ng malalim ang matanda. Sa simula, maliliit na bagay lang ang kinukuha. Mga alaga, mga ari-arian.
Saglit itong tumigil. Pero kapag hindi ka tumigil, hindi nito tinapos ang kanyang sinabi. Hindi na kailangan. Alam na ni Mateo ang ibig nitong ipahiwatig. Sa gabing iyon, hindi na niya hinawakan ang kuko. Iniwan niya ito sa mesa, malayo sa kanya. Ngunit habang siya ay nakahiga, naramdaman niya ang isang bagay. Isang mabigat na presensya sa loob ng kubo. At unti-unti, narinig niya ang mahinang paggalaw. Parang may naglalakad. Parang may papalapit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa dilim, may dalawang matang kumikislap. Nakatitig sa kanya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. At sa sandaling iyon, malinaw niyang narinig ang isang bulong na hindi galing sa tao. Isang paalala, isang babala, na ang kanyang tinanggap ay hindi na niya basta maibabalik. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging mabigat ang paligid para kay Mateo. Hindi na lamang takot ang kanyang nararamdaman. May halo na itong pangamba at pagkakasala. Ang bawat panalo sa sabungan ay tila may kapalit na hindi niya kayang tanggapin. Hindi na niya muling hinawakan ang kuko ng uwak mula noong gabing iyon. Iniwan niya ito sa ibabaw ng mesa, nakapatong sa lumang tela na para bang isang bagay na dapat iwasan. Ngunit kahit hindi niya ito hawakan, ramdam pa rin niya ang presensya nito sa loob ng kubo. Parang isang matang hindi nakikita, ngunit laging nakatingin. Kinabukasan, napansin agad ni Mang Rodel ang pagbabago sa kanyang apo. Hindi ka na nananalo, mahinang sabi ng matanda. Hindi sumagot si Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang kanyang sunod-sunod na panalo, natalo siya sa sabungan. Hindi lamang basta talo, tila bumalik ang kanyang mga manok sa dating anyo. Mabagal, madaling tamaan, at walang kumpiyansa. Sa ikalawang laban, ganoon din ang nangyari. At sa ikatlo, lalo pang lumala. Unti-unting bumabalik ang dating Mateo, ang sabungerong walang swerte. Ngunit sa pagkakataong ito, may mas mabigat na kasama. Ang takot sa kung ano ang mangyayari kung muli niyang hawakan ang kuko. Sa gabing iyon, hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit siya sa mesa. Matagal niya itong tinitigan. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang dibdib ay tila may sariling tibok na mas malakas kaysa dati. Dahan-dahan niyang inabot ang kuko. Sa sandaling nahawakan niya ito, agad niyang naramdaman ang pamilyar na lamig, ngunit mas matindi na ngayon. Parang may pumasok na hangin sa kanyang katawan. Parang may bumalik na lakas. At kasabay nito, isang malinaw na tinig sa kanyang isipan. Hindi ito boses ng tao, ngunit naiintindihan niya. Hindi mo ako maaaring talikuran. Napaatras si Mateo, binitiwan ng kuko. Ngunit nanatili ang pakiramdam. Parang may nakadikit na sa kanya. Kinabukasan, muling sumabak si Mateo sa sabungan. Dala ang lihim na takot at ang muling paghawak sa kanyang anting-anting. At muli,
nagbago ang lahat. Sa unang laban pa lamang, muling nagningning ang kanyang pangalan. Ang kanyang manok ay tila bumalik sa kakaibang husay, mas mabilis, mas matalas, mas mapanganib. Nanalo siya, at sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagulat. Ngunit sa bawat sigaw ng mga tao, sa bawat pagbati at paghanga, may bumubulong sa kanyang kalooban na ang bawat panalo ay may presyo. Pag-uwi niya sa kanilang kubo, agad niyang hinanap ang kanyang mga alaga at doon niya nakita isa na namang manok ang nakahandusay. Patay, walang sugat, walang bakas ng pakikipaglaban. Napaupo si Mateo sa lupa. Hindi na ito aksidente. Hindi na ito pagkakataon. Ito ay malinaw na kabayaran. Sa likod ng kanyang tagumpay, unti-unting nauubos ang kanyang mga alaga. At hindi lamang iyon. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula na rin siyang makaranas ng kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, naroon siya sa gitna ng madilim na gubat. Sa harap niya ay ang tuyong puno. At sa ibabaw nito, ang uwak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-iisa. May mga aninong nakapaligid sa puno. Mga anyong hindi malinaw, ngunit may presensya. At sa ilalim ng puno, may isang hukay. Malalim, madilim, at tila may naghihintay sa loob. Sa bawat panaginip, mas lumalapit siya sa hukay. Mas naririnig niya ang bulong. Mas ramdam niya ang lamig. Hanggang sa isang gabi, sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili. Nakatayo sa gilid ng hukay. At sa loob nito, may mga matang nakatingin pabalik sa kanya. Nagising si Mateo na hingal na hingal. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kaya ipagpatuloy ang ganitong kalagayan. Kinabukasan, lumapit siya kay Mang Rodel. "Lolo," sabi niya, "paano ko po ito matatapos?" Matagal na tinitigan siya ng matanda. Hindi lahat ng kasunduan ay madaling putulin, sagot nito. Pero may paraan. Nabuhayan ng pag-asa si Mateo. "Ano po iyon?" Huminga ng malalim si Mang Rodel. "Kailangan mong ibalik kung saan mo ito kinuha." Nanlamig si Mateo. Ang gubat, ang tuyong puno, ang uwak. Pero hindi iyon magiging madali, dagdag ng matanda. Dahil kapag sinubukan mong kumawala, lalaban ito. Natahimik si Mateo. Alam niyang totoo ang sinabi ng kanyang lolo. Ramdam na niya ang lalim ng kanyang kinasangkutan. Hindi na ito simpleng anting-anting. Ito ay isang kasunduan na may sariling kapangyarihan. At ngayon, kailangan niyang harapin ang pinagmulan nito. Sa gabing iyon, bago pa man siya matulog, kinuha niya ang kuko at mahigpit itong hinawakan. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya umaatras. Sa halip, may desisyon na sa kanyang mga mata. Kung may kapalit man ang lahat ng ito, handa niyang harapin
Ngunit sa kailaliman ng dilim, habang siya ay nakapikit, may isang mahinang huni na muling umalingaw-ngaw. Mas mababa, mas mabigat, at tila may kasamang babala, na ang kanyang tatahakin ay hindi na basta laban, kundi isang pagsubok na maaaring magwakas sa kanyang pagkatao. Dumating ang gabi na matagal nang iniiwasan ni Mateo. Tahimik ang baryo. Tanging iilang ilaw mula sa mga kubo ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ngunit sa kanyang puso, hindi katahimikan ang naghahari, kundi isang matinding paghahanda sa kung ano ang kanyang haharapin. Mahigpit niyang hawak ang kuko ng uwak. Hindi na ito basta bagay para sa kanya. Ito ang susi sa kanyang mga panalo, ngunit ito rin ang dahilan ng kanyang pagdurusa. At ngayong gabi, napagpasyahan niyang wakasan ang lahat. Lumapit siya kay Mang Rodel bago umalis. "Lolo, pupunta po ako sa gubat," sabi niya. Hindi nagulat ang matanda. Matagal na nitong alam na darating ang sandaling ito. "Mag-ingat ka, apo," mahinang tugon nito. "At tandaan mo, huwag kang matatakot dahil doon sila kumukuha ng lakas." Tumango si Mateo. Wala nang ibang salita. Wala nang atrasan. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa kanilang kubo, patungo sa madilim na bahagi ng baryo, papunta sa gubat na matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Habang papalapit siya, unti-unting nagbago ang hangin. Naging malamig, mabigat, at tila may kasamang bulong na hindi niya lubos marinig. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang dilim. Mas nagiging tahimik ang paligid. Hanggang sa tuluyan niyang marating ang hangganan ng gubat. Saglit siyang tumigil. Huminga ng malalim. At pumasok. Ang landas ay halos hindi na makita. Ang liwanag ng buwan ay nahaharangan ng makakapal na dahon, at ang lupa ay basa at malamig sa kanyang mga paa. Ngunit hindi siya nagpatinag. Alam niya kung saan siya pupunta. Para bang may humihila sa kanya, isang hindi nakikitang puwersa na gumagabay sa kanyang bawat hakbang. Habang papasok siya ng papasok sa gubat, nagsimula na naman ang mga tunog. Mahihinang pag-aspas ng pakpak, mga yabag na hindi kanya, at mga bulong na tila galing sa paligid. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa marating niya ang lugar na matagal na niyang iniisip, ang clearing. Sa gitna nito, naroon ang tuyong puno, at sa ibabaw nito, ang uwak, tahimik, nakatitig, naghihintay. Napahinto si Mateo. Ramdam niya ang bigat ng hangin sa kanyang paligid. Hindi ito katulad ng dati. Mas mabigat. Mas mapanganib. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno. Sa bawat hakbang, tila may sumisiksik sa kanyang dibdib. Parang may pumipigil sa kanya. Parang may ayaw siyang makalapit. Ngunit pinilit niya ang sarili. Hanggang sa tuluyan siyang tumigil sa harap ng puno. Muling sumagi sa kanyang isipan ang lahat. Ang kanyang mga panalo,
ang mga nawawala niyang alaga, ang mga gabing puno ng takot. At ngayon, ang pagkakataon para tapusin ang lahat. Inilabas niya ang kuko ng uwak. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumampay ang uwak sa itaas at ang mga dahon ay nagkaluskos na parang may buhay. Muli kong ibinabalik, mahinang sabi ni Mateo. Ngunit hindi pa man niya maibaba ang kuko, biglang nagdilim ang paligid. Parang may sumara sa liwanag. At mula sa likod ng puno, may unti-unting lumabas na anyo. Isang anino. Hindi malinaw. Ngunit may hugis. Unti-unti itong lumapit. At sa bawat hakbang nito, mas lumalamig ang hangin. Mas bumibigat ang paligid. Hindi makagalaw si Mateo. Hindi siya makaatras. Para bang may puwersang pumipigil sa kanya. Ang uwak ay muling humuni. Mas malakas. Mas matalim. At sa sandaling iyon, nagsalita ang anino. Hindi ito boses na naririnig ng tainga, kundi isang tinig na dumiretso sa kanyang isipan. Hindi mo maaaring basta ibalik. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Pinilit niyang magsalita. Hindi ko na ito kailangan. Ayoko na. Ngunit tila hindi ito sapat. Ang anino ay lalong lumapit. Tinanggap mo. Ginamit mo. Ngayon, magbabayad ka. Nanginig ang buong katawan ni Mateo. Ngunit sa kabila ng takot, may natitirang lakas sa kanyang loob. Hindi ako papayag, mariin niyang sabi. Mahigpit niyang hinawakan ang kuko. At sa isang iglap, ibinato niya ito sa paanan ng tuyong puno. Biglang kumulog, hindi sa langit, kundi sa mismong lupa. Niyanig ng kakaibang puwersa ang buong paligid. Sumigaw ang uwak at ang anino ay umatras. Ngunit hindi ito nawala. Sa halip, lalo itong naging malinaw. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang hugis nito. Parang tao, ngunit hindi buo. Parang binuo mula sa dilim. Unti-unti itong umangat mula sa lupa. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mateo, hindi pa tapos ang lahat. Ang pagbabalik ng kuko ay hindi sapat. Dahil ang kasunduan ay nagsimula na. At ngayon, kailangan niya itong tapusin. Ngunit hindi sa simpleng pagbabalik, kundi sa pagharap sa mismong pinagmulan ng sumpa. Sa gitna ng madilim na gubat, habang nakatayo siya sa harap ng nilalang na hindi niya lubos maintindihan, unti-unti niyang naramdaman na ang laban na ito ay hindi na tungkol sa sabong, hindi na tungkol sa swerte, kundi tungkol sa kanyang kaluluwa at kung paano niya ito ililigtas. Nakatayo si Mateo sa gitna ng clearing, kaharap ang anyong unti-unting nahuhubog mula sa dilim. Ang hangin ay hindi na basta malamig, ito'y mabigat, tila may bigat na dumadagan sa kanyang dibdib sa bawat paghinga. Sa paanan ng tuyong puno, naroon ang kuko ng uwak. Ngunit kahit binitiwan na niya ito,
Hindi nawawala ang koneksyon. Ramdam pa rin niya ito, parang may tali na hindi nakikita, nakapulupot sa kanyang pagkatao. Unti-unting gumalaw ang nilalang. Hindi ito naglalakad. Hindi rin lumulutang. Parang dumudulas ito sa hangin, papalapit kay Mateo. Sa bawat galaw nito, mas nagiging malinaw ang anyo. Hugis tao, ngunit walang mukha. Isang anino na tila nabubuhay sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi pa tapos, muling umalingaw-ngaw ang tinig sa kanyang isipan. Pinilit ni Mateo ang sarili na hindi umatras. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, nanatili siyang nakatayo. Ayoko na, mariin niyang sabi. Kunin mo na lahat, basta matapos na ito. Saglit na tumigil ang nilalang. At sa unang pagkakataon, tila may pagbabago sa presensya nito. Mas bumigat, mas naging mapanganib. Hindi ganoon ang kasunduan. Sa mga salitang iyon, tila may bumukas sa kanyang isipan. Bigla niyang naalala ang bawat sandali na ginamit niya ang kuko. Ang bawat laban na kanyang pinasok, ang bawat panalo na kanyang tinanggap. Hindi lamang niya tinanggap ang swerte. Ginamit niya ito. Pinakinabangan. At sa bawat paggamit, mas lumalim ang kanyang pagkakabigkis. Bawat hiling, patuloy ng tinig, may katumbas. Napapikit si Mateo. Unti-unting naglalaro sa kanyang isipan ang mga imahe. Ang mga manok na nawalan ng buhay. Ang mga gabing hindi siya makatulog. Ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. At ngayon, ang nilalang sa kanyang harapan. Ano ang gusto mo? Tanong niya, halos pabulong. Tahimik ang paligid. Ngunit ang sagot ay malinaw. Balanseng kabayaran. Biglang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa gilid ng clearing, unti-unting bumukas ang lupa. Lumitaw ang hukay na matagal na niyang nakikita sa kanyang panaginip. Mas malalim, mas madilim, at ngayon, totoo na, napaatras si Mateo. Hindi mahinang bulong niya, ngunit alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi sapat ang mga manok, hindi sapat ang mga nawala. May mas malaking kabayaran na hinihingi. Hindi ako papayag, muli niyang sinabi, mas malakas. Ngunit sa pagkakataong iyon, ramdam niyang hindi na sapat ang kanyang pagtutol. Ang hangin ay tila naging masikip. Ang paligid ay unti-unting nagdidilim. At ang uwak sa ibabaw ng puno ay muling humuni, mahaba, mabigat, at tila may kasamang babala. Biglang gumalaw ang anino. Sa isang iglap, nasa harap na ito ni Mateo. Napaatras siya, ngunit wala na siyang matakbuhan. Ang likod niya ay ang hukay. Ang harap niya ay ang nilalang. At sa pagitan, ang kanyang sarili. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang laban na ito ay hindi niya matatakasan. Hindi niya ito matatakasan sa pagtakbo.
Hindi rin sa pagtanggi. Kailangan niya itong harapin. Sa unang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa nilalang. Kung may kapalit, sabi niya, ako ang haharap. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat. Ang hangin, ang mga tunog, maging ang puwak ay nanahimik. Parang may naghihintay. At unti-unti, umatras ang anino. Hindi ito nawala, ngunit tila nagbibigay daan. Sa likod nito, mas naging malinaw ang hukay. At mula sa kailaliman nito, may mahinang liwanag na sumisilip. Hindi maliwanag, kundi maputla at malamlam. Isang paanyaya, isang pagsubok. Napalunok si Mateo. Alam niya ang ibig sabihin nito. Kailangan niyang bumaba, hindi bilang kabayaran, kundi bilang pagharap. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, napansin niyang wala na ang daan palabas. Ang gubat ay tila nagsara sa kanya. Wala nang babalikan. Tanging ang hukay ang natitirang landas. Huminga siya ng malalim. At nang hindi na lumingon pa, gumawa siya ng isang hakbang pasulong. Pababa sa dilim. Sa sandaling tumapak siya sa loob ng hukay, biglang nagbago ang lahat. Nawala ang gubat. Nawala ang puno. Nawala ang uwak. Sa halip, napalibutan siya ng isang espasyong walang anyo. Isang lugar na tila hindi sakop ng mundo. At sa harap niya, may isa pang anyo, mas malinaw, mas buo, at sa unang pagkakataon, may mukha, mukhang siya. Nanlamig si Mateo, dahan-dahan siyang umatras, ngunit hindi siya makaalis, dahil ang kaharap niya ay hindi lamang anino, kundi isang bahagi ng kanyang sarili. At doon niya napagtanto, ang tunay na bantay ng dilim ay hindi ang nilalang sa labas, kundi ang bagay na matagal na niyang tinatakasan sa loob niya. At ang laban na ito ay laban-laban sa sarili. Sa loob ng madilim na espasyong walang hangganan, nakatayo si Mateo, nakaharap sa isang anyong hindi niya inaasahang makikita. Sarili niya. Ngunit hindi ito ang Mateo na kilala niya. Ang anyo sa kanyang harapan ay mas malamig ang tingin, mas matalim ang mga mata, at tila walang bahid ng alinlangan. Ang tindig nito ay puno ng kumpiyansa. Ang kumpiyansang matagal nang hinahanap ni Mateo sa kanyang sarili. Sa wakas, sabi ng anyo, ang tinig ay kapareho ng kanya, ngunit may lalim na hindi niya maipaliwanag. Napaatras si Mateo. Ano ka? Tanong niya, nanginginig. Ngumiti ang anyo. Hindi mo pa ba ako kilala? Tahimik ang paligid, ngunit ang bawat salita ay tila dumadagundong sa kanyang isipan. Ako ang bahagi mo na hindi natatakot, ang bahagi mo na gustong manalo, kahit ano pa ang kapalit. Parang may kumurot sa dibdib ni Mateo, hindi siya makasagot. Dahil sa kaibuturan ng kanyang sarili, alam niyang may katotohanan ang mga salitang iyon.
Noong una kang natalo, anong naramdaman mo? Tanong ng anyo. Biglang sumagi sa isip ni Mateo ang mga alaala, ang mga tingin ng ibang tao, ang mga bulong ng pagkadismaya, ang pakiramdam ng pagiging walang halaga. Gusto mong magbago, patuloy ng anyo. Gusto mong patunayan na kaya mo. Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. At nang dumating ang kuko, hindi ka nagdalawang isip. Napapikit si Mateo. Tama. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-alinlangan. Tinanggap niya agad. Dahil gusto mong manalo, dagdag pa ng anyo, mas lumalapit. Hindi. Mahina niyang sagot. Gusto ko lang mabawi ang sarili ko. Ngunit tila hindi kumbinsido ang kanyang kaharap. Pagkaiba ba iyon? Napatingin si Mateo. Hindi siya makasagot dahil unti-unti niyang naiintindihan na sa bawat laban na kanyang pinasok, hindi lamang panalo ang hinahangad niya, kundi ang pakiramdam ng pagiging higit sa iba. Ang pakiramdam na hindi na siya ang dating talunan, at iyon ang bahagi ng sarili niyang kinakatawan ng anyo sa kanyang harapan. Tinanggap mo ako, sabi ng anyo, at ako ang nagdala sa iyo sa tagumpay. Unti-unti itong lumapit, pero ngayon, tinatalikuran mo ako. Napaatras si Mateo. Hindi kita tinatalikuran. Gusto ko lang itama ang mali. Saglit na natahimik ang anyo. At pagkatapos, tumawa ito. Isang malamig at walang emosyon na tawa. Mali. Ulit nito. Ano ang mali sa panalo? May nasasaktan, sagot ni Mateo, mas matatag na ngayon. May nawawala. Ngumiti muli ang anyo. At handa ka bang mawala ang lahat para lang itama iyon? Biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap, nakita ni Mateo ang kanyang sarili sa sabungan. Naroon ang mga tao, ang sigawan, ang init ng laban. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang malakas na manok. At sa harap niya, isang kalaban na siguradong matatalo. Isang laban lang, sabi ng anyo sa kanyang tabi. Isang panalo at babalik ang lahat. Napalingon si Mateo. Naroon ang kanyang kapareho, nakangiti. Walang mawawala, dagdag nito. Isang beses lang. Unti-unting humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang manok. Naririnig niya ang sigawan. Nararamdaman niya ang pananabik, ang pamilyar na pakiramdam ng laban. Ngunit kasabay nito, may isa pang alaala, ang mga manok na nawala, ang mga gabing puno ng takot, ang aninong humahabol sa kanya. Dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang hawak. Hindi na, sabi niya. Sa sandaling iyon, biglang naglaho ang sabungan. Bumalik ang madilim na espasyo, at ang anyo sa kanyang harapan ay nagbago. Hindi na ito nakangiti. Sa halip, seryoso na ang mukha nito. Kung tatanggihan mo ako, sabi nito,
Kailangan mong tanggapin ang lahat ng mawawala. Tumango si Mateo. Alam ko, huminga siya ng malalim. Pero mas pipiliin kong mawalan kaysa mawalan ng sarili. Sa unang pagkakataon, nanahimik ang anyo, at sa katahimikan na iyon, tila may nabasag. Hindi sa paligid, kundi sa loob ni Mateo. Unti-unting umatras ang anyo, at sa bawat hakbang nito paatras, mas nagiging malinaw ang paligid. Mas nagkakaroon ng liwanag. Bago tuluyang mawala, muling nagsalita ang anyo. Hindi pa tapos ang pagsubok. At sa isang iglap, naglaho ito. Napatingin si Mateo sa paligid. Hindi na siya nag-iisa. Sa di kalayuan, may isa pang anyo na unti-unting lumilitaw mula sa liwanag. Mas tahimik, mas mabigat ang presensya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang susunod na haharapin niya ay hindi na bahagi ng kanyang sarili, kundi ang mismong pinagmulan ng sumpa. At kung nabigo siya, hindi na siya makakabalik. Unti-unting luminaw ang anyong nasa harapan ni Mateo. Hindi ito tulad ng aninong una niyang nakita, at hindi rin ito kahawig ng sarili niyang anyo na kanyang hinarap. Ang presensya nito ay mas mabigat, parang hangin na hindi gumagalaw, parang oras na tumigil. Ang paligid ay nanatiling walang anyo, ngunit tila may liwanag na nagmumula sa mismong nilalang. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Naunawaan mo na ba? Hindi ito boses na malakas, ngunit sapat upang umaling-aungaw sa buong espasyo. Napahinga si Mateo ng malalim. Hindi pa. Pero sinusubukan ko, sagot niya. Tahimik ang nilalang. At sa katahimikan na iyon, may mga larawan na muling lumitaw sa kanyang isipan. Ang unang pagkakataon na nakita niya ang uwak, ang sandaling pinulot niya ang kuko, ang bawat laban na kanyang pinasok. Ngunit ngayon, may nadagdag. Nakikita na niya ang mga sandaling iyon mula sa ibang pananaw. Hindi bilang isang taong naghahanap ng swerte, kundi bilang isang taong handang tumanggap ng anumang kapalit para lamang manalo. Ang sumpa, sabi ng nilalang, ay hindi nagsisimula sa bagay. Unti-unti itong lumapit, kundi sa pagnanais. Natahimik si Mateo. Ang kuko, patuloy nito, ay daan lamang. Daan para saan? Tanong ni Mateo. Saglit na tumigil ang nilalang. At sa sandaling iyon, biglang nagbago ang paligid. Nakita ni Mateo ang gubat, ang tunay na gubat, ang tuyong puno, ang uwak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nasa gitna. May ibang tao. Isang matandang lalaki, marumi ang damit, pagod ang mukha, at hawak din ang isang itim na kuko. Unti-unting naglaho ang eksena at napalitan ng iba pa. Isang binata, isang sabongero, isang babae na tila desperado.
Iba't ibang mukha, iba't ibang panahon, ngunit iisa ang ginagawa, ang pagtanggap sa kuko at ang pagnanais na baguhin ang kanilang kapalaran. Hindi ka nag-iisa, sabi ng nilalang. Ilan na kami? Mahinang tanong ni Mateo. Hindi mahalaga ang bilang, sagot nito. Ang mahalaga, lahat sila ay pumili. Nanlambot ang tuhod ni Mateo. Nasaan na sila ngayon? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, muli nitong ipinakita ang hukay. Mas malinaw, mas malalim, at sa loob nito, may mga anyong gumagalaw. Hindi buo, hindi malinaw, ngunit naroon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi bulong niya. Ang sumpa, patuloy ng nilalang, ay kumukuha ng balanse. Kapag masyadong marami ang kinukuha mo, may ibinabalik. Napapikit si Mateo. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. May paraan pa ba? Tanong niya. Tahimik ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nanatiling tahimik. May paraan, sagot nito. Ngunit hindi ito madali. Tumingin si Mateo. Sabihin mo sa akin. Unti-unting nagliwanag ang paligid. At sa gitna nito, muling lumitaw ang kuko ng uwak. Nakalutang, kumikislap sa kakaibang liwanag. Hindi sapat ang itapon ito, sabi ng nilalang. Kailangan mong putulin ang ugnayan. Paano? Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang anyo ng nilalang. Hindi na ito walang mukha. Unti-unti itong nagkaroon ng anyo. At sa pagkabigla ni Mateo, nakita niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi tulad ng kanina. Ito ay mas tahimik, mas payapa. Sa pamamagitan ng pagtanggap, sabi nito. Ng alin? Tanong ni Mateo. Tanggapin mo na hindi lahat ng bagay ay para sa iyo. Natahimik si Mateo. Tanggapin mo ang pagkatalo. Tanggapin mo ang kakulangan. Tanggapin mo ang sarili mong walang swerte. Sa bawat salita, tila may bumibigat at sabay gumagaan sa kanyang kalooban. Kapag ginawa mo iyon, dagdag ng anyo, mawawala ang kapit ng sumpa. Pero, nag-atubili si Mateo. Ano ang kapalit? Saglit na tumingin ang anyo sa malayo. At kapag pinutol mo ang ugnayan, unti-unti itong naglaho. May maiiwan pa rin. Biglang bumalik ang dilim. At sa gitna nito, naroon na naman ang hukay. Mas malapit. Mas malinaw. At mula sa kailaliman nito, may unti-unting umaangat na anyo. Hindi ito ang naunang anino. Mas mabigat. Mas malakas. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na ito na ang tunay na puso ng sumpa. At kung hindi niya ito malalampasan, hindi na siya makakabalik. Unti-unting umaangat mula sa kailaliman ng hukay ang nilalang. Hindi ito tulad ng mga nauna niyang nakita.
mas buo, mas mabigat ang presensya. At sa bawat paggalaw nito, tila nanginginig ang mismong espasyong kinaroroonan ni Mateo. Ang paligid ay muling nagdilim. Ang liwanag na kanina'y sumisilay ay unti-unting nilamon ng anino. Napaatras si Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Alam niya, ito na ang pinakaharap. Ito na ang wakas ng kanyang paglalakbay. Huminto ang nilalang sa harap niya. Wala itong malinaw na mukha, ngunit ramdam niya ang titig nito. Malalim, mabigat, at tila tumatagos sa kanyang pagkatao. Handa ka na ba? Tanong nito. Hindi sumagot si Mateo. Ngunit sa kanyang dibdib, may isang desisyong unti-unting tumitibay. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang lahat. Ang kanyang mga pagkatalo, ang kanyang pagnanais na magbago, ang kanyang pagtanggap sa kuko, at ang lahat ng nangyari matapos noon. Hindi niya kayang itanggi. Lahat ng iyon ay bahagi niya. At ngayon, kailangan niyang harapin ang kabuuan nito. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Matatag na ang tinig. Tahimik ang nilalang. At sa katahimikan na iyon, biglang nagbago ang paligid. Nawala ang dilim. At sa isang iglap, bumalik siya sa sabungan. Naroon ang mga tao. Naroon ang ingay. Naroon ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang pakiramdam. Walang kaba. Walang takot. Sa kanyang kamay, may hawak siyang manok. At sa kabilang kamay, ang kuko ng uwak. Pumili ka, sabi ng tinig. Napatingin si Mateo sa kanyang dalawang kamay. Sa isa, ang bagay na nagdala sa kanya ng panalo. Sa isa, ang laban na kailangan niyang harapin. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng bawat pagpipilian. Kung pipiliin niya ang kuko, mananatili ang kanyang swerte. Mananatili ang kanyang tagumpay. Ngunit alam na niya ang kapalit. Kung pipiliin niya ang laban, kailangan niyang harapin ang katotohanan na maaari siyang matalo, na maaari siyang bumalik sa dati, na maaaring wala siyang makuha. Huminga siya ng malalim. Unti-unti niyang ibinaba ang kamay na may hawak na kuko. At sa unang pagkakataon mula nang makuha niya ito, pinili niyang hindi gamitin. Hindi ko na kailangan, sabi niya. Sa sandaling iyon, biglang naglaho ang sabungan. Bumalik ang dilim, at ang nilalang sa kanyang harapan ay muling lumitaw. Ngunit may pagbabago. Mas tahimik na ang presensya nito. Mas magaan. Tinanggihan mo, sabi nito. Tumango si Mateo. Pinili mo ang sarili mo, dagdag nito. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mateo ng kakaibang ginhawa. Hindi ito saya. Hindi rin ito tagumpay, kundi isang tahimik na kapayapaan. Ngunit hindi pa tapos. Unti-unting nagliwanag ang hukay. At mula sa loob nito,
Muling lumitaw ang mga anyo, ang mga naunang nakita niya, ang mga taong nauna sa kanya. Hindi pa sila malaya, sabi ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang sumpa ay hindi lamang nakatali sa bagay, kundi sa pagpili. Natahimik si Mateo. At ngayon, patuloy nito, ikaw ang huling susi. Biglang bumigat ang paligid, at sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang para sa sarili niya. Ito ay para sa lahat ng naunang nabigo. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Sa pagkakataong ito, malinaw ang sagot. Harapin mo ang kapalit. Unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang, at sa kanyang harapan, lumitaw ang mga alaala. Ang mga manok na nawala, ang mga gabing puno ng takot, ang sarili niyang mga pagkukulang, at ang lahat ng sakit na kanyang tinakasan. Hindi mo maaaring burahin, sabi ng tinig, pero maaari mong tanggapin. Napapikit si Mateo, at sa unang pagkakataon, hindi siya umatras, hindi siya tumanggi, hindi siya tumakbo. Sa halip, tinanggap niya ang kanyang mga pagkatalo, ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga piniling mali, at sa sandaling iyon, may nabasag. Hindi sa paligid, kundi sa mismong puso ng sumpa. Isang malakas na alon ang dumaan sa buong espasyo. Ang dilim ay unti-unting naglaho. Ang hukay ay nagsara. At ang mga anyo sa loob nito ay unti-unting naglaho, parang mga aninong tuluyang napalaya. Napahinga si Mateo ng malalim. Ngunit bago tuluyang mawala ang lahat, muling nagsalita ang tinig. May kapalit pa rin. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi mo maiiwasan. Unti-unting nagdilim ang paligid. At sa huling sandali, may isang bagay na nawala. Isang bagay na mahalaga. Isang bahagi ng kanyang sarili. At nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nasa gubat na siya, tahimik, madilim, at mag-isa. Ngunit alam niya, hindi pa ito ang wakas, dahil ang tunay na kapalit ay magsisimula pa lamang. Nakatayo si Mateo sa gitna ng gubat, muling bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik ang paligid. Wala na ang kakaibang presensya. Wala na ang bigat sa hangin. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang katahimikan ay hindi nakakatakot, kundi tila isang pahinga. Dahan-dahan siyang huminga. Pinakiramdaman niya ang sarili. May nagbago. May nawala. Ngunit hindi niya agad matukoy kung ano. Napatingin siya sa paanan ng tuyong puno. Wala na roon ang kuko ng uwak. Wala na ang anino. Wala na ang anumang bakas ng sumpa. Parang hindi ito kailanman nangyari. Ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang totoo ang lahat.
Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng gubat. Hindi na siya pinipigilan ng dilim. Hindi na siya sinusundan ng mga pulong. At sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay unti-unti siyang gumagaan. Pagdating niya sa baryo, nagsisimula na ang liwanag ng umaga. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain at ang lahat ay tila normal. Ngunit para kay Mateo, hindi na iyon ang dating mundo. Pagpasok niya sa kanilang kubo, agad siyang sinalubong ni Mang Rodel. Matagal itong tumingin sa kanya. At sa isang tingin pa lamang, tila naunawaan na nito ang nangyari. "Natapos mo," sabi ng matanda. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, umupo siya. Tahimik, pagod, ngunit may kakaibang kapayapaan. "Lolo," mahina niyang sabi, "may nawala sa akin." Tumango si Mang Rodel. "Alam ko, pero hindi ko po alam kung ano." Napangiti ng bahagya ang matanda. Minsan, ang tunay na kapalit ay hindi agad nararamdaman. Natahimik si Mateo. Sa mga sumunod na araw, muling bumalik sa dati ang kanyang buhay. Nag-alaga siya ng mga manok. Pumunta sa sabungan. Nakipaglaban. Ngunit ngayon, wala na ang kakaibang swerte. Wala na ang hindi maipaliwanag na lakas. At sa unang laban niya, matapos ang lahat, natalo siya. Tahimik lamang siyang tumanggap. Walang galit. Walang pagsisisi. Sa ikalawang laban, natalo muli. Ngunit sa pagkakataong iyon, napansin niya ang isang bagay. Hindi na siya nasasaktan tulad ng dati. Hindi na siya nabibigatan. Sa halip, may kakaibang pagtanggap sa kanyang kalooban. At sa ikatlong laban, nanalo siya. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa tiyaga. Sa tamang pag-aalaga, sa tamang paghahanda. Sa unang pagkakataon, ang panalo ay hindi dulot ng kakaibang puwersa, kundi ng sarili niyang kakayahan. Unti-unti, nagbago ang kanyang pananaw. Ang sabong ay hindi na lamang tungkol sa panalo, kundi sa proseso, sa disiplina, sa pagkatuto. Ngunit habang tumatagal, may isang bagay na patuloy niyang nararamdaman. Isang kakulangan. Isang bahagi ng kanyang sarili na tila hindi na niya maabot. Isang alaala na hindi na buo. Isang pakiramdam na hindi na niya maibalik. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang kubo, muling nagsalita si Mang Rodel. "Ano ang naaalala mo?" tanong nito. Napaisip si Mateo. "Naalala ko po ang lahat, pero parang may kulang." Tumango ang matanda. "Hindi mo na maaalala iyon." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Bakit po?" Dahan-dahang tumingin si Mang Rodel sa kalangitan. Dahil iyon ang kinuha. Nanahimik si Mateo. Unti-unti niyang naunawaan. Hindi lamang mga bagay ang kapalit ng sumpa, kundi pati mga bahagi ng sarili, mga alaala,
mga damdamin, mga bagay na hindi na maibabalik. Masama po ba iyon? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Depende kung ano ang natira. Natahimik si Mateo. At sa sandaling iyon, napagtanto niya, maaaring may nawala. Ngunit mas marami ang kanyang nakuha. Kapayapaan, pag-unawa, at ang kakayahang tanggapin ang sarili. Sa malayo, may narinig siyang mahinang huni, isang uwak. Napatingin siya sa direksyon ng tunog, ngunit wala siyang nakita. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya natakot. Sa halip, ngumiti siya, dahil alam niyang ang kabanatang iyon ng kanyang buhay ay tuluyan ng natapos. Ngunit sa kanyang puso, may isang tanong na nanatili. Kung ang sumpa ay tunay nang nawala, o naghihintay lamang ng panibagong pipili. Lumipas ang mga linggo, at ang buhay ni Mateo ay unti-unting bumalik sa payak na ritmo ng baryo. Ang kanyang pangalan sa sabungan ay hindi na kasing ingay ng dati, ngunit hindi na rin siya ang dating binabaliwala. Sa halip, nakilala siya bilang isang sabungerong marunong tumanggap, panalo man o talo. Ang kanyang mga manok ay muling dumami, hindi sa pamamagitan ng swerte, kundi sa tiyaga at tamang pag-aalaga. Bawat umaga, maaga siyang gumigising, pinapakain ang kanyang mga alaga, at sinusuri ang kanilang kalusugan. Walang lihim, walang anting-anting. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na hindi tuluyang nawawala. Isang pakiramdam, isang anino sa kanyang alaala. May mga sandali na tila may nais siyang maalala, isang mahalagang bagay na hindi niya maabot, parang may bahagi ng kanyang nakaraan na natabunan at kahit anong pilit niya, hindi niya ito mabuo. Isang hapon, habang siya'y naglilinis ng kulungan ng manok, may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Payat, marumi ang paa, at halatang bagong salta sa baryo. "Kuya," sabi ng bata, "ikaw po ba si Mateo?" Tumango siya. "Anong kailangan mo?" May hawak ang bata sa kanyang kamay, isang maliit na bagay na nakabalot sa tela. "May nakita po ako sa gubat," sabi nito. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Dahan-dahang iniabot ng bata ang tela. At sabi nila, "Ikaw daw ang dapat kong bigyan." Parang bumagal ang oras. Unti-unting kinuha ni Mateo ang tela. At nang buksan niya ito, nakita niya isang itim na kuko. Kasing anyo ng bagay na minsan niyang hinawakan. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Parang may bumalik, parang may gumising. Ngunit kasabay nito, may malinaw na alaala na sumagi sa kanyang isipan. Hindi buo, hindi malinaw. Ngunit sapat upang ipaalala sa kanya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Napatingin siya sa bata. "Saan mo ito nakuha?" tanong niya. "Tukod po sa ilalim ng puno sa gubat,"
Sagot nito. May uwak pong nakatingin sa akin kanina. Natahimik si Mateo. Dahan-dahan niyang binalot muli ang kuko. Mahigpit niyang hinawakan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang lamig. Wala nang bumubulong. Wala nang humihila. Tahimik. Payapa. Napangiti siya ng bahagya. Sa'yo na lang ito, kuya, sabi ng bata. Ayoko po niyan. Tinitigan ni Mateo ang bata. Sa mga mata nito, nakita niya ang sarili. Isang taong maaaring pumili. Isang taong nasa simula pa lamang. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng lahat. Hindi nawawala ang sumpa. Hindi ito tuluyang naglalaho. Ito ay naghihintay. Naghihintay ng susunod na pipili. Huminga ng malalim si Mateo. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, malinaw ang kanyang desisyon. Hindi natin ito kailangan, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ng bata. At hindi mo rin ito dapat kunin. Magkasama silang naglakad papunta sa likod ng baryo. Sa gilid ng gubat kung saan nagsisimula ang dilim at nagtatapos ang liwanag. Doon, naghukay si Mateo ng maliit na butas sa lupa. Dahan-dahan niyang inilagay ang kuko sa loob at tinabunan. Walang seremonya, walang ritual, tanging isang simpleng pagpili. Pagkatapos, tumayo siya. Tumingin sa gubat. Tahimik. Walang galaw. Ngunit sa malayo, may narinig siyang mahinang huni. Isang uwak. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito tawag, kundi isang paalala na ang tunay na swerte ay hindi nanggagaling sa bagay, kundi sa mga desisyong ginagawa ng tao. Tinapik niya ang balikat ng bata. Umuwi ka na, sabi niya. Tumango ang bata at tumakbo palayo. Naiwan si Mateo sa gilid ng gubat. Tahimik, payapa, at sa wakas, malaya. Sa kanyang pagtalikod, unti-unti siyang naglakad pabalik sa baryo. Dala ang bagong pag-unawa sa buhay, na ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa laban, kundi sa kakayahang pumili ng tama kahit mahirap. At sa malayong bahagi ng gubat, sa ilalim ng tuyong puno na matagal ng tahimik, may isang uwak na nakaupo, nakatitig, naghihintay. Ngunit sa araw na iyon, walang sumagot sa kanyang tawag, at ang anino ay nanatiling tahimik. Wakas.